Maliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa isyu ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo ito ang nanood. Please click mo lang Jeremy's TV. Anyway guys, kailangan tayo ko dito lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin for today's video. Sa wakas, Inday Sara naglabas ng statement sa usapin ng West Philippine Sea. And guys, mainit na balita yan. In-interview kasi siya ng isang reporter. Kung ano masasabi niya regarding sa pagbuli ng China dyan sa West Philippine Sea. Alam mo kung ano sagot? No comment. No comment. Sa dami na naghihintay na maglabas ng statement itong si BP Sara regarding sa West Philippine Sea. Ayun na sinabi niya. No comment. At okay na daw yung sinabi ni Pulong na kanyang kapatid na hindi siya yung architect ng foreign policy kaya hindi siya kailangan magsalita kundi direkta sa chief architect ng foreign policy na walang iba ang kanyang tinutukoy itong si Pangulong Bongbong Marcos. So narito guys, panoorin muna natin saglit yung kanyang video na kung saan ay in-interview siya naglabas ng statement. Alright? Pasok, Hinday. Maliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa isyu ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. I think Yan guys, napanood nyo, di ba? So dito mo talaga makikita na itong si BP Sara talagang ayaw guys. Ayaw kondinahin itong ginagawang pambubuli ng China sa kabila nga ng maraming nananawagan sa kanila. Na magsalita ka na. Ayun, namamatay na yung mga Navy natin dyan, yung mga Coast Guard natin dyan sa West Philippine Sea, na-hospital na, napipilayan na, nasusugatan na, wala pa rin siyang comment. So, yung mga DDS dyan, na inaasahang magiging presidente, itong si BP Sara, ayan guys, ayan na ang presidente nyo. Ayan na kung ano yung tayo niya dyan sa West Philippine Sea. Diba? So, alam naman natin na kapag may nangyari dito kay BBM, hindi natin sasabihin na masamang mangyayari guys. Nasa constitution yan. Kung may mangyari sa presidente, ang papalit ay ang vice president. So, tanong, ano kaya magiging tayo ni Inday Sara sakaling may mangyari kay BBM? Diba? At siya yung papalit, anong mangyayari sa ating bansa? Na kung saan ngayon nakikita natin, talagang walang pangkukondina sa China nang gagaling kay BP Sara. At ang sabi niya, tama na yun, comprehensive na yung sinabi ni Pulong, sabi niya, yung kanyang kapatid, na talagang hindi siya yung chief architect ng foreign policy. So narito guys, panoorin natin kung ano nga ba sinabi ni Pulong Duterte. Right? Pasok, Pulong. be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Security. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Kasunod yan ng panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi ni Pulong? Hindi raw trabaho ng Vice President ang maglabas ng statement sa West Philippine Sea. Pero, naglabas siya ng statement sa usapin ng ICC. Diba? Dahil ba damay ang tatay dyan at posible rin siyang madamay, nagsalita siya na nag-request pa sa DOJ regarding sa ICC. At nagsalita rin siya, di ba? Sa Russia at Ukraine.
sa mga ganyang usapin na mainit na pinag-uusapan ng gera dyan sa Russia. At ganun din, di ba? Kay Pastor Kibuloy. Hindi naman siya hinihingan ng statement, pero naglabas siya, sumusuporta siya kay Kibuloy dahil hindi raw patas ang kanyang nakukuwang katarungan dyan sa Senado at kung ano pa bang mga hearing o sinasabihan kay Pastor Kibuloy. Di ba? Sa kabila ng buwis buhay, guys, ng ating Philippine Coast Guard, ng ating Philippine Navy, lalong-lalo na yung mga mangingisda na nawawalan ng hanap buhay, di ba? Dahil sa kakabuli ng mga Chinese na yan. At nawawalan ng hanap buhay, apektado ang pamilya na dapat sana ay ating mga kababayan o ang Pilipinas ang nakikinabang dyan sa West Philippine Sea. So ito ba ang gusto niya, guys, na magiging presidente? Yung mga DDS supporter. Ito ba ang gusto niyo, no? Hindi man lang naglalabas ng kontra sa China. Bakit, di ba? Bakit? Hindi kaya dahil nakikinabang sila sa China? Di ba? Alam naman natin na ang kanyang ama, itong si Digong, ay talagang nagpakatuta ng China, di ba? Mula nang umupo siya, talagang walang ibang ginawa kundi paboran ng paboran ang China. Pero ngayon, di ba? Pagpalit kay Digong, na-expose na ang China. Dahil nga, sa kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang foreign policy, talagang i-secure ipaglaban ng ating West Philippine Sea dahil nga sa ginagawa ng China, di ba? So, tandaan natin guys, malapit na ang 2025 election. Kasama na yung mga senador na mga Duterte boys na sa loob ng 6 na taon, hindi natin sila narinig na magsalita kontra sa China. Kung tuta si Duterte, tuta rin yung mga senador. Aliado na. Kilala natin yan, guys. Hindi na natin kailangan say-sayin pa. Alam natin kung sino-sino sila. Diba? So, kaya maging matalino tayo sa pagpasok ng eleksyon o ng kampanya. Huwag na natin iboto yung mga yan. Kailangan sigurado tayo na mga iboboto natin ay paglalaban ng ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Diba? So, hindi natin maintindihan talaga kung bakit wala siyang comment. At talagang pagdating ng mga anniversary ng mga Chinese, di ba? At founding anniversary at kung ano-ano pa, naglalabas siya ng statement at nagmamandarin pa siya, di ba? Pero dito, di ba? Sabihin natin hindi na sa presidente. Di ba? Pilipino na lang, bilang isang Pilipino, hindi mo ba kayang ipagtanggol? Eh yung mga ibang bansa nga, di ba, kinukundina ng US, ng China, ng Japan, ng South Korea, ng mga Western country, yung ginagawang pambubuli ng China. Di ba? Eh yun, kailangan ba ng foreign policy din tayo? Diba? Tapos ito pangalawang pinakamataas na pangulo ng ating bansa. Nakikitaan natin talaga ng pro-Chinese. So kayo guys, anong masasabi nyo? Gusto nyo ba ito magiging susunod na presidente na papasakot na tayo sa China kagaya ng ginawa ng kanyang tatay? So mag-isip-isip kayo mabuti dahil karamihan sa mga Pilipino gusto rin paglaban ng West Philippine Sea. Bukod tangi lang ang mga DDS ang siyang gusto ang siyang nagpapalabas ng mga narrative na mga China. Kilala natin din sila guys. Marami dyan mga vloggers din. So kayo, anong masasabi nyo talaga dito? Gusto nyo ba na no comment na lang every time na binubuli tayo ng China? No comment itong si BP Sara. Kaya nga sabi ko nung una guys, kung may mangyari kay BBM, ano kayang gagawin ni Sara kapag may mga ganitong bully at siya na yung nakapong presidente? Diba? So kayong bahala guys, mag-comment kung ano na sa loob nyo. Right? So, nandito naman po. Abangan niyo po ang susunod natin vlog. Basta tayo, bilang Pilipino, ordinaryong tao, kinukundina natin yung mga China na yan. Diba? Mga Chinese na yan sa pambubuli sa West Philippine Sea. Lumayas kayo dyan sa amin yan. Right? Thank you very much. Man.